Bago simulan noon ang 2023 to 2024 season, nagkaroon ng bagong rule ang NBA patungkol sa eligibility ng players para sa mga major awards like regular season MVP, All-NBA teams, All-Defensive teams at ang Most Improved Player. Ang tanong, nakatulong ba ito sa NBA? Na-improve ba nito ang attendance ng mga live games? Ano ang naging epekto nito sa mga players at sa mismong liga? At pabor ka ba dito? Tara, pagkwentuhan natin. Ang 65-game rule ay binuo para daw mabawasan ang tinatawag na load management. Ano ba yung load management? Simpleng pagbawas lang siya ng load o workload ng player, either dahil sa injury, fatigue, o baka dahil madami lang talagang load yung certain player. Kaya dapat bawasan. So, sa paanong paraan? Pwedeng bawasan ang time sa practice, bawasan ang playing time o yung role niya sa laro. Kaso, sa mga nakaraan, ang ginagawa ng team sa pagmamanage ng load ng player ay hindi talaga maglalaro at all. Kahit healthy pa, basta trip lang pagpahingahin o pambuelo o pinipreserve sa playoffs. So yun ang iniiwasan ng NBA na maulit. Lalo na may mga NBA fans na hindi naman lagi may pambili ng game tickets. Tapos sa game pa na manonood sila hindi pa maglalaro yung best player ng team. Mababa din ang ratings pag nag-announce na may hindi maglalaro, especially sa mga superstars. Kaya ang solusyon ng NBA, lagyan ng 65 minimum game eligibility para sa mga awards. Kasama sa rule na dapat sa 65 games na naglaro ka, at least 63 games doon ay umabot ka ng at least 20 minutes sa isang laro. So hindi pwede yung papasok ka ng 1 minute tapos upo na. Yung tipong masabi lang na naglaro ka. At kung nagkaroon ang player ng season-ending injury, dapat may minimum of 62 games na ang nalaro mo para maging eligible pa din sa awards. So kung 61 pa lang ang nalalaro mo at halimbawa nagkaroon ka ng Achilles injury at out ka na sa season, wala, hindi ka na din qualified kahit sa All-NBA teams man lang. Ganon kahigpit ngayon sa pagkuha ng awards. Kaya ang tanong ng madaming NBA fans, nakatulong ba talaga to sa liga? Dito na nahati yung opinion ng madaming fans. Para sa iba, mas deserve nga naman na naglaro ng mas maraming games ang mga awards at availability is the best ability. Pero para sa iba, paano kung injured lang talaga yung player? Hindi naman load management yon, kundi injury management. Tsaka paano kung ikaw talaga yung best player? Kaya ngayon, dahil sa rule, mas pinipilit ng mga players maglaro na maganda sa viewership ng liga at business side. Pero paano yung mga may mild injury at pwedeng lumala yung injury kung ipipilit pa ding maglaro? Na maiiwasan sana yung season-ending injury kung naipahinga sana. But anyway, para sa akin lang naman, nakakompromise yung awards dahil sa rule. Parang sa school lang yan. Hindi porke ikaw ang perfect attendance, ikaw ang magiging top 1 sa classroom. Kaso dahil sa NBA, parang iisang award na lang yon. So parang kung ikaw ang pinakamatalino sa school nyo at bigla kang nagkasakit at hindi ka nakapasok ng madaming beses, pwedeng hindi na ikaw ang valedictorian. Kahit i-perfect mo pa lahat ng exam. So parang ganun lang din yung sa NBA. Best example, si Cade Cunningham. 61 games lang ang nalaro niya this season. Again, pag season-ending injury, dapat at least 62 games. So kulang siya ng isa. Yung averages niyang 24.5 points, 9.9 assists, 5.6 rebounds per game at pinaunahan ang Pistons para maging number 1 sa East ay pwedeng mabaliwala dahil sa injury na wala namang may gusto. Pero kung napapaisip ka naman na, ano naman kung hindi mapasama sa MVP o sa All-NBA teams? Well, hindi lang yung basta achievement o pampadagdag sa resume. May epekto yun sa kontrata, pero ibang episode na lang natin i-discuss yun. So, ang load management, ang isang problema na sinolusyonan ng NBA gamit ang 65-game rule. Pero parang mas madaming tinamaan. Sa ngayon, madami ng NBA stars na hindi na eligible for any awards. Kahit nung last season, nandyan sina LeBron James, Stephen Curry, Giannis Antetokounmpo, Kawhi Leonard, Ja Morant, Joel Embiid at madami pang iba. Mapapaisip ka tuloy na kung paano kaya halimbawa hindi umabot sa game requirements si Wemby, Jokic, Luka, SGA at Jaylen Brown. Na hindi naman imposible dahil at risk na din yung mga yan o ilang games na lang ang pwede na lang imintis. Ibibigay kaya ng NBA ang most valuable player kay Jalen Johnson na currently pang-8 sa MVP ranking? Diba? Pero MVP award pa lang yan. Madaming awards ang nasasagasaan ng 65-game rule. Pag madaming players na deserving ng mga awards ang hindi eligible na,
Sino ang ilalagay ng NBA sa All-NBA First Team, Second Team o Third Team? Remember, 15 players yon. Meron pang All-Defensive First and Second Team. 10 players naman yon. Hindi kaya puro role players na lang sa mga susunod ang makita natin sa mga awards na yan? Tsaka, may sense pa bang ang tawag sa award ay Most Valuable Player kung ang unang requirements ng award ay number of games played? O mas dapat na itong tawaging Most Available Player? Ikaw, ano sa tingin mo? Pabor ka ba sa solusyon ng NBA para ma-push ang mga players na maglaro para na din sa ating mga basketball fans? Comment mo naman yung opinion mo sa baba. Pa-like and share na din ang video at baka naman, pakisubscribe na din ang ating channel para sa mga susunod pang NBA Kwentuhan.